All right, guys, this is News Listener by Angelo, and today is May 21, 2025. Okay, so thank you sa mga manonood. At if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. And yes, thank you. By the way, today, um, this is a recording and pag-usapan natin yung mga proclamation speeches ng bawat senador na nanalo this May 12, 2025 election. Okay? And tingnan natin kung yung mga few minutes kung ano sa tingin natin kung ito ba ay speech para sa ano bang kahulugan at ano bang para sa ordinaryong tao ano ano yung makikita natin dito sa mga sinasabi ng mga senador. Okay? So, okay, ito ay pumunta ko sa Rappler and each of them has speeches. Okay? So, let's take a look. Punta tayo sa okay, number 12, Amy Marcos. And guys, again, titignan natin yung mga few seconds ng each senator, new elect senators, okay? Because syempre mahaba naman siya. So, few seconds lang or few minutes, okay? So, tingnan natin yung kay Amy Marcos. Okay. Medyo mahina yung ano. Alright. So, skip natin to. Okay. Sandali lang. May commercial pa eh. Alright. So, punta tayo sa speech niya. Now, may Dito tayo. na nasa ng COMELEC. Okay. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na Parang hindi niya pa alam yung edad ng nanay niya. 96 years old na. At Wow. kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Okay. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Aba, nanindigan sa tama. Okay, okay. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Okay, para sa akin, meron siyang na-miss na pasalamatan. Yung mga taong bumoto sa kanya. Pero kung naririnig nyo, nagpasalamat siya sa nanay niya, sa mga anak niya, tapos kay Duterte, yung nasa dahig na, tapos si Inday Sara. Pero nakalimutan niya ata yung mga supporters niya na tumulong sa kanya. Right, guys? So, parang
Ano ba? Hindi mo yung mga bumoto sa'yo, hindi mo pinasalamatan? Ano ba naman 'yan? Okay, punta tayo kay Lito Lapid. I'm a sweet girly, plus a Commercial savage muna. baddie. Get you a girl who can do both. Okay, ito na. Tapos punta tayo sa speech niya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po ay nais ko muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at kay Commissioner George Garcia, sa ating buo ng mga komisyoner nandito sa harap ngayon, Okay. at ang alyansa ng bagong Pilipinas. At nagpakasakit at pakasipag si Congressman Toby Tiangco, ng campaign manager ng alyansa. At sa aking mga minamahal sa buhay, aking pamilya, at ang lahat ng lingkod lapid na nagpasakit at Senate team, at lahat ng tumulong at nagtiwala at sumuporta sa akin at lahat ng mamamayang Pilipino. Number 11 po ako, number 12. Nakakahinga na tayo. Nakahinga na rin po. Sa inyo po, at 4 na term ko na po ito bilang senador, at gagawin ko po lahat ng aking magagawa. At sisipagan pa natin, maghanap po tayo ng mga batas na para sa ating mga mamamayang Pilipinong may hirap. Mabuhay po ang Pilipinas, mabiyay po ang lahat. Okay, yun. So, narinig niyo yung sinabi niya na ika-4 niya na at sisipagan niya pa. Sa ika-4 niyang termino, ang tagal na, di ba? Imagine, sa loob ng how many years? Siguro, yeah. Syempre, matagal na eh, di ba? So, imagine, sa tagal ni Lito Lapid, may naramdaman ba tayong, parang makipag, na para sa mga mahihirap, di ba? At hindi mo siya makikita doon sa mga deliberations or mga debate sa Senado. Kayo, meron ba? Okay. Sa akin wala eh. Tungo tayo kay Camille Villar. Ika-10. Okay. Wow. Paturo pa si eh. And may we request Senator Villar to give us a short message. Okay, punta tayo sa To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferrolino, Honorable Nelson Celis, Honorable Ernesto Maceda Jr., Okay. Move forward tayo. Honorable Dami niyang sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart. Okay, ang problema doon sa sinabi niya serve, yung halos lahat na sila nandun na sa Senado. Yung tatay, yung nanay, kakagraduate lang. Tapos si Mark na tahimik lang, okay. Unang term niya, di ba? So,
ang mahirap dito sa mga pamilyang dinastiya, kontrolado nila yung mga bagay-bagay. Tapos, wala nang demokrasya pag ganito na, di ba? So, okay, wag na nating pumunta doon sa mga sa mga drama. Balik tayo punta tayo sa main page. Okay. Tapos, okay. Okay, so susunod si Pia Cayetano. San Marino corn tuna. Konti lang yung na-drain na mantika. Switch na! Okay, so skip tayo dyan. Dito tayo sa speech. And all the guests, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa ating mga guro na walang kapagod-pagod na naninilbihan po during this election period. Sa lahat ng volunteer and COMELEC workers, Okay. and of course the commission tumutulong sa akin, and of course to my family, especially to my mom who's not here right now, but my mom, my brothers, my kids, and of course to God. Maiksing kwento po. 21 years ago, I was elected as the youngest ever female senator. And I entered the Senate with a good name, with a background in law, and a mom of 2 young girls. My 2 young girls are no longer little girls, and I now have another son. And I work inspired by the legacy of... Okay, anyway, alam naman natin yung pamilyang Cayetano nasa tagal na nila sa Senado, tapos political dynasty rin, di ba? Ang maganda dito, syempre, pinasalamatan niyo halos yung mga taong involved sa election, right? Okay. Anyway, we don't have to talk about yung mga short story niya. So we're good with Pia. Susunod si Tito Soto. Okay, skip natin yung Dito tayo sa the commissioners of the Commission on Election at sa makapangyarihang mamamayang Pilipino, ang pinakamahalaga at una sa lahat ay ang aking pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Kanya. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign, the Alyansa of the President, especially my family, and my beloved wife, Helen. Okay. Nakakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo ay paglilingkuran. Medyo blurring In the Philippine Senate, from 1916 to the present. Okay, anyway, yung sasabihin niya, I believe, yung experience siya noong una, and as we all know, na siya, di ba? Isa sa mga pinakamatagal at veteranong senador. So I hope na hindi mas patas yung mangyayari sa Senado. Okay, so punta tayo kay Senator Ping Lacson. Okay, commercial. Skip natin. Chairman Garcia, no? At kung di ako nagkakamali, kami magkababayan sa Lalawin Kasadista. No? 90 days kaming nagkampanya, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, speech kami ng speech. Nung makita ko yung programa, speech na naman, puproklama na kami, panalo na kami, speech na naman, Chairman. Levity aside, barring any future adverse, serious, and credible issues or accusations
raised against the Commission on Elections in the conduct of the May 2025 elections, I take my hats off to Chairman Garcia, the COMELEC commissioners, the staff, the employees of the Commission on Elections for a job well done. Yeah, definitely magandang ano yan. Yeah. Like those who spoke before me and those who will speak after me, I have a long list of people to thank for making today possible. But I will only mention three most important individuals: God, my dear mother, and my dear father. Incidentally, they are all in heaven. Natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami yung magnanakaw. 50s ito, late 50s po ito. Dahil mahalaga po hanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok nagbibilin at CPNP, no? Gabay sa mahigit, Chairman, Commissioners, will be my 4th term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas. Yun nga lang, hindi na pasalamatan ni Senator Ping yung taong bumoto sa kanya. Anyway, yung speech niya, syempre, yeah, maganda rin, di ba? Okay, so punta tayo kay sino susunod? Okay, sandali lang. Just slow yung internet. Okay, kay Marcoleta. Senator Marcoleta. Okay. And may we request Punta tayo dito. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes
ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, yung nga lang, hindi siguro sinama ni Senator Marcoleta yung mga supporters niya or mga bumoto sa kanya at yung mga taong katulad ng ng kanilang partido, di ba? So, yun nga, siguro hindi na nasali doon. Pero I'm pretty sure nga maybe may other statement, di ba? By the way, yung gulo na sinasabi niya, sino bang gumagawa ng gulo? Di ba? Alam naman natin kung sino kasama niya doon sa partido niya. Okay? So, dito naman tayo kay proclamation ni Kiko Pangilinan. Kaso nga lang, hindi siya nakadalo. Pero syempre may representative siya. Okay. Pangilinan Arenas. Ako po ang panganay. Si Kiko po at si Shawi, pangkasalukuyan pong nag-attend ng graduation po ng kanilang pangalawang anak po, si Kaki, at nasa Amerika po ang pamilya. Una. So in behalf po of Kiko, maraming salamat po. Pahayag ng pasasalamat mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. With deep humility and immense gratitude, I accept the mandate given to me by the Filipino people. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng tagumpay na ito. Sa Kanya, ang lahat ng kapurihan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo, malawakang gutom, at lalong lumalalim na pagkakawatak-watak, pinili ninyo ang landas ng malasakit, pagkakaisa, at konkretong pagkilos. Walang puwersong politikal na hihigit pa sa taong bayan na tumataya, kumikilos at naninindigan tungo sa isang layunin, at napatunayan natin muli ito sa ating tagumpay. Sa awa ng Diyos, isang tao lamang. Ito ay panawagan para maglingkod ng mas matapang, mas taus, at yung isubo na lang niya, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Ito, laban natin ito, tayong lahat, sama-sama. Panahon na para laban sa kagutuman ay hindi dapat kakaisa ay nagsisimula awa. Bumabalik ako sa Senado, lingkod at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Maraming salamat pong lahat sa tiwala. Panahon na po para tayong lahat kumilos para sa pagkain, para sa pagkakaisa, para sa pangarap ng bawat Pilipino. Taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Okay, na-generalize niya yung thank you. Diba? Okay. And punta tayo kay ba to? Okay, kay Tulfo. Okay, skip natin yan. Kagalang-galang na chairman at commissioners. Okay. Dahil po sa isang malinis at mabilis Anyway, comment sa yun. alyansa, fellow Filipinos in me. Thank you for choosing me as one of your representatives
in the upper chamber days past election. It is the highest honor to serve you as a senator of the Republic of the Philippines. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. Okay. National. Anyway, The sinabi people na from nagpapasalamat siya sa mga commissioners, the usual, and sa sambayanang Pilipino na bumoto sa kanya. Okay, punta tayo kay Bato. Last three. Ito, speech. Like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan ata ako ng 4 million votes Pero you explain it properly. You explain Okay, hindi pa naman tapos eh. it professionally. So maraming salamat for the clarification. May banat pa. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates Yun. for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for may tirada. giving me that lesson. And also, I would like to congratulate my Parang hindi sila nakapag-ayuda nung time nila. guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit anong weather, andyan. Like to thank yung team. Yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Ewan ko kung protest vote yan, pero sige. Let's just say some will say protest vote. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming. Nice. By the way, yung mga tao, yung merong survey na above 50% yung gustong malitis si Digong Duterte sa You need to know about ICC. this simple hack. Okay. So, let's go to BAM. Last two. Okay, move tayo sa speech. Ito pong pagtakbo po natin ay isang pagtakbo ng tiwala sa Diyos at sa taong bayan. Unang-una po sa lahat. Pangalawa, nais ko pong pasalamatan ng aking magulang, si Paul at si Melanie na nanak. Nais ko rin pong pasalamatan ng aking asawa, si Timmy, at syempre yung dalawa ko pong ating
Commission on Elections headed by Chairman George Garcia at lahat ng kasama po sa COMELEC. Maraming Okay. alam niyo Common po, sa 90-day campaign na ito, marami po talagang makikilala. Marami pong mamimit. Marami pong mga makakausap, mga kababayan po natin. Magsasaka, mangingisda, estudyante, call center worker, napakarami po. At yung paulit-ulit po nilang hinihingi sa mga lingkod bayan, sa mga tao po na nais nilang makita sa Senado, ay isang Senado na magbibigay lunas, magbibigay tulong, magbibigay solusyon sa mga problemang dinaranas ng ating mga kababayan. At ako po ang hangarin nung last time, 'di ba? Hindi mo mararamdaman kung anong talagang Senado. ko, ang pangarap ko, ang wish ko po para sa Senadong ito, sana po lahat kami magsama-sama para tulungan ang taong bayan, para bigyang lunas ang mga problema na dinaranas ng ating mga kapwa Pilipino. Alam niyo po, Well, I hope sama-sama nga. Okay? ito pong pagtakbong ito ay nagsabi na tatakbo po tayo. Pero dahil po sa sipag at tiyaga, hindi po ng inyong lingkod, kundi ang napakaraming volunteers, napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nag-post, nag-house to house, kaya po tayo umabot po dito. At sa kabataang Pilipino, lubos-lubos po ang pasasalamat natin. Maraming salamat. Ang binigay niyo pong mandato, hindi po sasayangin. Ang binigay niyo pong mandato, iingatan po natin at sisiguraduhin po natin na ang mga reforma sa edukasyon, pagkakaroon ng trabaho at pag-angat ng ating kapwa Pilipino, ng pamilyang Pilipino, yan po yung aaraw-arawin po natin. Ito pong kampanyang ito, there was one time may nagtanong po sa Siguro siya lang yung isa sa mga senador na narinig kong kung anong gagawin niya sa Senado at anong expectations ng mga tao. atin na reporter, tinanong po niya, Senator Bam, anong mensahe mo sa mga magulang na nakikinig? Ang sabi ko po, at ito po yung aking simpleng pangako, araw-araw na tayo po'y nasa Senado, araw-araw na tayo po'y nandoon, kasama po ng mga kasama ko po dito, araw-araw po naming iisipin, araw-araw pong nasa puso, araw-araw po kami magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataang Pilipino at aangat ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung simpleng pangako ni Senator Bam Aquino at kasama po ng mga kasama ko, araw-araw po kaming magtatrabaho para po sa inyo. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabataan. Okay, nagpasalamat siya sa kabataan at okay siya makipagtulungan sa mga kapwa senador. Okay, last na lang si Bongo. Medyo mahaba kay Bongo. Commercial pa. Okay. Punta tayo sa speech. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taos-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa Hopefully madagdagan yung mga file na mga bills kasi last time na check ko
yung pinaka-latest ata 2022 lang eh. Pero after that, parang wala na. So, Senator Bong, pakidagdagan po ng bills nyo. Thank you. Kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ng aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Okay. Parating nasa, kung natatandaan nyo, si Aimee, si Bato, tapos siya, palaging nandun si Digong Duterte. Okay. Siyempre, yung narrative, gusto nila nandyan palagi yung si Digong, si Duterte yung nagbigay sa kanila at nagbigay sa kanila ng pwesto o natulungan sila para maabot ito. Diba? Anyway, mahaba yung ano sa kanya. Katulad na nasasaktan, tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama. Gawin ang tama, pero okay, syempre merong issue. Okay. At hindi ka magkakamali. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga Anyway, at lalo na sa mga anyway, yung mga pasasalamat niya is definitely sa mga iba, sa COMELEC and so much more. Okay? So thank you guys for listening. I hope you guys can take a look on sa Rappler. Isa kag isa, meron silang ano, few minutes proclamation speech. Okay? So thank you for listening. I hope yes, please like, subscribe, and to support this channel, and please comment too. Okay? Thank you. Bye.